Akala niya natagpuan na niya ang babaeng mamahalin habang buhay hanggang sa isang gabi, nakita niya ito sa anyong hindi dapat makita ng kahit sino. Paano kung ang taong mahal mo siya rin pala ang nakatakda mong ikapahama? Ang kwento pong ito ay hango sa mga salaysay at kwentong bayan na kumalat sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Layunin nitong maghatid ng kilabot at aliw sa mga mahilig sa kababalaghan. Anumang pagkakahawig ng mga tauhan, lugar, at pangyayari sa tunay na buhay ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Ipinapayo na ang mga menor de edad ay manood kasama ang nakatatanda. May mga kwento na, sa unang marinig mo, ay parang imposible. Paano nga ba magtatagpo ang dalawang nilalang na mula sa magkaibang mundo? Sa baryo ng San Roque, isang liblib na pamayanan na nababalot ng mga alamat at takot, may isang binata na pinangalanang Elias. Isa siyang simpleng mangingisda na lumaki sa tabi ng lawa. Tahimik ang buhay niya, puno ng araw-araw na gawain, hanggang sa isang gabi ng tag-ulan na magbabago sa lahat ng alam niya tungkol sa mundo at sa kanyang puso. Madilim ang paligid noong gabing iyon, at tanging liwanag ng kidlat ang gumuguhit sa kalangitan. Habang pauwi si Elias galing sa pangingisda, napansin niya ang isang anino sa gilid ng daan. Basang-basa, nanginginig, at tila wala sa wisyo ang isang dalaga na nakaupo sa ilalim ng punong akasya. Mahaba ang buhok nitong itim na kumakapit sa balat niyang maputla, at ang mga mata niya ay tila may tagong lihim na hindi kayang ipaliwanag ng kahit sinong tao. Nilapitan siya ni Elias, dala ng awa at pag-aalala. "Miss, ayos ka lang ba?" mahina niyang tanong. Ngunit bago pa siya masagot, dumaan ang malamig na hangin na parang dumampi mula sa ibang mundo. May kakaiba sa presensya ng dalaga, ang kanyang hininga ay tila mabigat, at bawat titig niya ay parang bumabaon sa kaluluwa. Sa kabila nito, may kung anong puwersang nagtulak kay Elias na tulungan siya. Habang binibigyan niya ito ng kumot at inaalok na sumilong sa kanyang bahay, napansin niyang may mga galos at sugat ang dalaga. Ngunit mas nakakapagtaka, tila hindi ordinaryo ang anyo ng mga sugat na iyon, mahahaba, parang bakas na matatalas na kuko, ngunit may kakaibang marka sa paligid. Hindi siya nagtanong kung paano ito nangyari, sapagkat sa mga mata ng dalaga ay may malinaw na babala, huwag usisain kung ayaw mong madamay. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balita na may mga alagang manok at baboy ang natagpuang patay, tila hinigupan ng dugo. Ayon sa matatanda, ito raw ay gawa ng aswang na matagal nang nagkukubli sa kagubatan malapit sa lawa. Wala pang nakakakita nito ng harapan, ngunit lahat ay nagbababala na huwag lumabas kapag gabi. Lalo na kapag kabilugan ng buwan. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Elias na unti-unting nagiging komportable ang dalaga sa kanya. Unti-unti rin niyang nakilala ang pangalan nito, Isla. Ngunit kahit anong lapit nila sa isa't isa, may mga sandaling bigla na lang itong nagiging mailap, lalo na kapag dumarating ang gabi. May mga oras din na napapansin niyang nawawala ito ng walang paalam, at bumabalik na tila galing sa lugar na hindi basta matutunton. Isang gabing payapa, habang nakaupo sila sa gilid ng lawa, nagtanong si Elias, "Bakit hindi ka pa umuuwi sa inyo?" Ngunit bago ito masagot, narinig nilang mula sa kakahuyan ay may mahinang ungol, hindi iyon tunog ng tao, ngunit hindi rin tunog ng hayop. Mabilis na tumayo si Isla at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Elias. "Kailangan nating pumasok ngayon na," mariin itong sabi. Sa mga mata ni Elias, may takot na ngayon na hindi niya pa nakikita noon. Habang papasok sila sa bahay, napansin niyang kumikislap ang mga mata ni Isla sa liwanag ng buwan, isang kumikislap na tila kulay pula. At doon, nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa kabalang kundi dahil sa isang tanong na unti-unting sumisiksik sa kanyang isip. Sino ba talaga si Isla? At bakit parang siya mismo ang nilalang na pinagmumulan ng lahat ng takot sa baryo? Sa gabing iyon, bago siya tuluyang makatulog, narinig ni Elias ang mga yapak sa labas ng bahay. Mabibigat, mabagal at sa bawat yabag, may tunog ng kuko na kumakaluskos sa kahoy. Ngunit nang sumilik siya sa bintana, wala siyang nakita. Maliban sa isang anino na papalayo, mahaba ang buhok, at nakatingin sa kanya mula sa dilim. At doon nagsimula ang gabing hindi niya malilimutan. Sapagkat sa puso niya,
Kahit natatakot, may kakaibang damdamin ang nag-udyok na manatili sa tabi ng dalagang iyon, kahit pa ang ibig sabihin nito ay yakapin ang panganib. Mula ng gabing iyon, naging mas madalas na ang kakaibang mga pangyayari sa paligid ni Elias. Tuwing sumisilip siya sa bintana tuwing hating gabi, may nakikita siyang aninong gumagalaw sa gilid ng bakuran, mabilis at tahimik, na parang sinadyang hindi mahuli ng liwanag ng buwan. Minsan ay may maririnig siyang mahinang kalusko sa bubong, kasunod ang tila paghagod ng matutulis na kuko sa kahoy. Ngunit kapag binuksan niya ang pinto o umakyat sa itaas, wala siyang matatagpuan, tanging malamig na simoy ng hangin at katahimikan na parang nagbabadya ng panganib. Si Isla naman ay mas lalong naging palaisipan. Kapag umaga, mahinhin siyang kumikilos, parang isang normal na dalaga. Tinutulungan niya si Elias mag-ayos ng mga lambat at maghanda ng pagkain. Ngunit tuwing papalapit ang dilim, nagiging matamlay siya, at minsan ay bigla na lang maglalaho, bumabalik lang kapag madaling araw na. Kapag tinatanong ni Elias kung saan siya nanggaling, simpleng ngiti lang ang isinasagot niya, isang ngiti na parang may tinatago. Isang gabi, inaya ni Elias si Isla na maglakad papunta sa may gilid ng lawa. Ang tubig ay payapang kumikintab sa ilalim ng manipis na liwanag ng buwan, ngunit may kakaibang lamig sa hangin. Napansin niyang hindi tumitingin si Isla sa kanyang mga mata. Sa halip, nakatitig ito sa malayo, sa bahagi ng gubat na sinasabi ng matatanda na tirahan ng mga nilalang na hindi dapat ginagalaw. Isla, may gusto ka bang sabihin sa akin? Mahinang tanong ni Elias. Ngunit bago pa siya masagot, may dumaan na malakas na hangin at sumabog ang mga alon sa gilid ng lawa, tila may malakas na bagay na sumisid mula sa ilalim. Kinabukasan, may kumalat na balita na isa sa mga bata sa kabilang baryo ang biglang nagkasakit. Payat na payat ito, at ayon sa pamilya, para bang may kumukuha ng lakas niya gabi-gabi. Ang matatanda ay nagdududa na baka bumalik na naman ang aswang na matagal nang nanahimik. Maraming mata ang biglang napatingin kay Isla, lalo na't isa siyang estranghera sa lugar. Ngunit walang may lakas ng loob na harapin siya, tila natatakot silang baka tama nga ang hinala nila. Habang tumatagal, nararamdaman ni Elias na mas dumadalas ang mga pagkakataong tila sinusubok ang kanyang tapang. Isang gabi, habang natutulog, nagising siya sa biglaang pagbigat ng hangin sa silid. Parang may kung anong presensya na nakatingin sa kanya mula sa dilim. Pagmulat niya, nakita niya si Isla nakaupo sa gilid ng kama, nakatalikod, at tila may inaawit na mababang himig na hindi niya maintindihan. Nang tawagin niya ito, dahan-dahan itong lumingon, at sa loob ng ilang segundo, malinaw niyang nakita na kumislap ang mga mata nito ng pula, bago biglang bumalik sa normal. Hindi niya alam kung imahinasyon lang iyon, o kung may mas malalim na dahilan. Ngunit simula noon, kahit gaano niya kagustong magtiwala, nagsimulang mabuo ang takot sa kanyang puso. Sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman niya na unti-unti siyang hinihila ni Isla sa isang mundong hindi niya maintindihan, isang mundong puno ng gabi, lihim, at mga nilalang na walang awang mabuhay. Dumating ang isang gabi ng kabilugan ng buwan, at sa buong baryo, sarado ang mga pinto at bintana. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig, ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon ay maihalong kaba. Si Elias, sa kabila ng takot, ay nanatiling gising. Narinig niyang bumukas ang pintuan ng dahan-dahan, at lumabas si Isla, nakasuot ng puting damit na mahaba at lumulutang sa hangin. Hindi na siya nag-atubili, tahimik niya itong sinundan hanggang makarating sila sa gilid ng gubat. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, nakita niyang huminto si Isla sa isang malawak na bakanting lupa. May mababang hamog sa paligid at tila sumasayaw ito sa hangin. Humakbang si Isla patungo sa gitna at may mahina siyang sinabing hindi maintindihan ni Elias. Ngunit mula sa dilim, lumitaw ang ilang pares ng kumikislap na mata, hindi iyon mata ng tao. Isa-isa silang lumapit, ngunit hindi tinamaan ng liwanag, na para bang sinadyang manatili sa anino. Si Elias ay napalunok at napaatras ng kaunti. Ngunit bago siya makagalaw pa, biglang napalingon si Isla sa kanya. Sa pagkakataong iyon, wala na ang mahinhin nitong anyo, ang mga mata ay nagliliwanag ng pula, at sa gilid ng kanyang labi, nakita ni Elias ang bakas ng matutulis na ngipin. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o lalapit pa, sapagkat kahit sa harap ng panganib,
ramdam niya pa rin ang kakaibang puwersang nagbubuhol sa kanilang dalawa. At sa sandaling iyon, bago pa siya makapag-isip ng kahit ano, may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Nang maramdaman ni Elias ang malamig na kamay sa kanyang balikat, nanigas siya sa kinatatayuan. Mabagal niyang nilingon ito, at sa dilim ay sumalubong sa kanya ang isang matandang lalaki na may mahabang buhok at balat na parang balat ng tuyong puno. Ang mga mata nito ay malalim at walang puti, tila hukay na walang hanggan. Hindi ka dapat naririto, bulong nito, ngunit ang boses ay parang dumadagundong sa loob ng ulo ni Elias. Bago pa siya makasagot, naglaho ito na parang usok, iniwan siyang nanlalamig at nanginginig. Muli niyang ibinaling ang tingin kay Isla, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-isa sa gitna ng clearing. May 3 nilalang na ngayon ang nakatayo sa tabi niya. Hindi malinaw ang anyo ng mga ito, maliban sa kanilang matutulis na hugis at mababangis na titig. Ang bawat gala nila ay parang nag-iiwan ng bakas ng anino na kumikilos mag-isa. Si Isla ay nakangiti sa kanila, hindi tulad ng ngiti ng isang taong masaya, kundi ng ngiti ng isang mandaragit na nakakita ng biktima. Dahan-dahang umatras si Elias, ngunit bawat hakbang niya ay parang humahaba ang distansya palabas ng gubat. Ang mga punong dati pamilyar ay nagmistulang masikip na pader, at ang hangin ay bumibigat na para bang humihigop ng lakas mula sa kanya. Hindi niya alam kung paano siya nakalabas, ngunit nang makita niyang wala na ang mga nilalang sa gitna ng clearing, mabilis siyang tumakbo pa uwi, halos hindi na lumilingon. Kinabukasan, nagpunta siya sa bahay ni Mang Loring, ang pinakamatandang albularyo sa baryo. Ikinuwento niya, ngunit hindi niya nabanggit ang pangalan ni Isla. Tumitig lamang si Mang Loring sa kanya, saka nagsabi, kung totoo ang nakita mo, hindi ka ligtas. Ang mga yan kapag pinili ka na, wala ka ng takas. Pinilit niyang magtanong kung may paraan para makaalis sa ganitong kapalaran, ngunit tanging buntong hininga ang isinagot ng matanda. Habang lumilipas ang mga araw, mas nararamdaman ni Elias na sinusundan siya kahit saan. Kapag nasa lawas siya, may mga alon na gumagalaw kahit walang hangin. Kapag nasa pamilihan, may mga taong bumubulong sa likod niya, ngunit kapag lumingon siya, wala naman. Maging ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang maglayo sa kanya, marahil ay ramdam nila ang kakaibang presensya na laging nakapalibot sa kanya. Isang gabi, muling bumisita si Isla sa kanyang bahay. May dala itong pagkain at parang walang anumang nangyari sa gubat. Ngunit napansin ni Elias na may bahid ng dugo ang lailayan ng kanyang damit, na agad nitong itinago nang mapansin ang tingin niya. Sa hapag, tinanong niya, Isla, ano ka ba talaga? Hindi ito sumagot, bagkus ay tumingin lamang sa kanya ng matagal. Sa titig na iyon, ramdam niya ang sabayang lambing at banta, isang uri ng damdamin na mahirap ipaliwanag. Ngunit bago pa magpatuloy ang kanilang pag-uusap, may kumatok ng malakas sa pintuan. Pagbukas ni Elias, 2 kalalakihan mula sa kabilang baryo ang naroon, may dalang itak. Galit at takot ang nasa kanilang mga mukha. May nakakita sa dalagang iyan kagabi sa gubat, kasama ng mga nilalang. Isa siya sa kanila, sigaw ng isa. Hindi nakapagsalita si Elias, nakaramdam siya ng malamig na kilabot sa dibdib. Si Isla naman ay tumayo ng dahan-dahan, at sa ilalim ng liwanag ng lampara, nakita ni Elias ang anino nitong kumikilos ng hindi tugma sa katawan. Nagkaroon ng maikling sagupaan, hindi lantaran, ngunit puno ng tensyon. Ang 2 lalaki ay umatras sa huli, ngunit bago sila umalis, nagbanta sila na babalik sila kasama ang mas marami. Nang maisara ang pinto, hindi agad nagsalita si Elias. Si Isla, sa kabilang banda, ay tila walang anumang takot. Hindi nila ako matatanggal sa buhay mo, bulong niya, saka lumapit at hinaplos ang pisngi ni Elias. Sa dampi ng kanyang kamay, ramdam niya ang kakaibang init na sumisingaw sa kabila ng malamig na gabi, init na parang nag-udyok sa kanya na huwag bumitaw, kahit alam niyang kapahamakan ang kapalit. Ngunit sa labas, mula sa dilim ng kakahuyan, may mga matang nakamasid. Hindi lamang mula sa mga tao, kundi mula rin sa mga nilalang na noong una inakita niya sa clearing. At sa ilalim ng buwan, tila may kasunduan ng nabuo, isang kasunduan na hindi niya kailanman pinasok, ngunit hindi na rin niya matatakasan. Pagkaraan ng gabing iyon, hindi na naging normal ang paligid ni Elias.
Parang bawat sulok ng baryo ay may matang nakamasid sa kanya. Sa umaga, nakikita niya ang mga kapitbahay na biglang napapatigil sa ginagawa kapag dumadaan siya, wari nag-uusap ng palihim. Sa gabi naman, mas mabigat ang pakiramdam, parang may humihinga sa dilim, laging nasa likuran niya. Minsan, kahit wala si Isla sa bahay, ramdam niya ang malamig na dampi ng kamay nito sa kanyang balikat, o ang mahina nitong bulong sa kanyang tenga na hindi niya maintindihan. Isang gabi ng malakas na ulan, biglang nawalan ng kuryente ang buong baryo. Ang kadiliman ay halos mahigop ang lahat ng liwanag mula sa lampara sa mesa. Si Elias ay nakaupo sa tabi ng bintana, pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit mula sa labas, sa gitna ng ulan, nakarinig siya ng mabagal at mabibigat na yabag. Sa bawat hakbang, may kasamang tunog ng matutulis na kuko na dumudula sa basang lupa. Unti-unting lumapit ang tunog sa kanyang bahay. Nang sumilip siya, wala siyang nakita, maliban sa isang bahagyang aninong gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin, na agad naglaho nang tumingin siya ng direkta. Maya-maya, may mahinang kalabog mula sa bubong. Isa, dalawa tapos may gumapang pababa sa gilid ng dingding. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang kilala ng kanyang katawan ang presensyang iyon, si Isla. Ngunit nang bumukas ang pinto, nakatayo nga ito roon, basang-basa, ngunit may mga patak ng dugo sa kanyang liig. Elias, kailangan mong sumama sa akin ngayon, mariin itong sabi. Wala nang paliwanag, hinila siya nito palabas, sa gitna ng ulan at kadiliman. Tinahak nila ang daan patungo sa gubat, at sa bawat hakbang, mas ramdam ni Elias ang kakaibang lamig na bumabalot sa paligid. Sa di kalayuan, may mga apoy na parang lumulutang sa hangin, mga matang maliwanag na nanonood sa kanila mula sa dilim. Habang papalapit sila, naririnig niya ang mababang ungol at halakhak na hindi niya matukoy kung galing sa tao o hayop. Huminto sila sa isang lumang kubo na tila matagal nang iniwan. Sa loob, may mga palamuting gawa sa buto at balahibo, nakasabit sa kisam. Sa gitna ng sahig, may mga lumang marka na tila isinulat gamit ang dugo. Ano to, Isla? Nanginginig na tanong ni Elias. Ngunit hindi siya sinagot. Sa halip, umupo ito sa gitna ng mga marka at nagsimulang bumigkas ng mga salitang hindi niya maintindihan. Sa bawat kataga, mas lumalakas ang hangin sa loob ng kubo, at ang mga anino sa paligid ay nagsimulang kumilos ng mag-isa. Biglang narinig ni Elias ang tinig ni Mang Loring mula sa labas, sumisigaw ng kanyang pangalan. Ngunit nang sumilik siya, walang tao, tanging aninong nakaluhod sa lupa, may mahahabang braso at kumikislap na mga mata. Nang bumalik ang tingin niya kay Isla, nakatingin na ito sa kanya, at sa isang kisap mata, nasa harapan na niya ito. Ramdam niya ang hininga nito sa kanyang mukha, malamig at mabigat, habang mahina itong bumubulong. Hindi mo na ako matatakasan kahit kailan. Naramdaman ni Elias na unti-unting humihina ang kanyang katawan, para bang hinihigop ang kanyang lakas. Pilit niyang nilabanan, ngunit sa bawat sandali, mas lumalabo ang kanyang paningin. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang kumikilos ang mga anino, unti-unting lumalapit sa kanya, tila handa na siyang lamunin. Sa labas, ang ulan ay parang huminto, at ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Sa huling sandali bago siya tuluyang mawalan ng ulirat, narinig niya ang mababang tinig ni Isla, hindi bilang isang babae, kundi bilang isang bagay na matagal nang nagkukubli sa dilim. Sa akin ka na, Elias, wala nang makakakuha sa'yo. Nang muling dumilat si Elias, wala na siya sa loob ng kubo. Nasa gitna na siya ng isang lugar na hindi niya kilala, isang malawak na bakanting lupa na natatakpan ng makapal na hamog. Ang lupa ay mamasa-masa at may amoy ng kalawang at dugo. Sa paligid niya, may mga puno na baluktot ang mga sanga, tila mga kamay na handang sumunggab. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang boses ni Isla, ngunit mula ito sa iba't ibang direksyon, parang humahalo sa hangin. Elias, matagal na kitang hinahanap, bulong nito, malambing ngunit may halong pananakot. Dahan-dahan, lumitaw si Isla mula sa ulap ng hamog, ngunit may kakaiba sa kanyang anyo, ang balat niya ay mas maputla kaysa dati, at sa gilid ng kanyang liig ay may tila gumagalaw sa ilalim ng balat, parang may nabubuhay doon. Akala mo ba, aksidente lang ang pagkikita natin? Tanong nito, sabay ngiti na nagpakita ng mas mahahabang pangil.
Nanlaki ang mga mata ni Elias. Ano ang ibig mong sabihin? Nanginginig niyang tanong. Humakbang si Isla papalapit, at sa bawat hakbang, unti-unting nawawala ang hamog sa paligid, na nagbubunyag ng mga bagay na nagpanginig sa kanya, mga katawan ng tao na nakahandu sa isalupa, tuyot at kulubot, para bang sinipsip ang lahat ng dugo at lakas. Lahat sila ay may parehong tingin ang takot sa kanilang mga mata, at sa gitna ng mga iyon, nakita niya ang isang pamilyar na mukha, si Mang Loring. Hindi ka lang biktima, Elias, ikaw ang huling piraso na kailangan ko, patuloy ni Isla, habang ang mga anino sa lupa ay nagsimulang bumangon, nagiging hugis ng mga nilalang na parang galing sa bangungot. Ngayon lang niya napagtanto, hindi si Isla ang sinusundan ng mga iyon, si Elias mismo. At mas masahol, tila bahagi na siya ng plano ng lahat ng nilalang na iyon. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit bawat direksyon ay bumabalik lang sa parehong lugar, para bang nakakulong siya sa isang bilog na walang labasan. Sa bawat pagtakbo, mas naririnig niya ang halakhak ni Isla, hanggang sa tumigil siya at napagtanto ang mas nakakagulat na katotohanan, may boses na humahalo sa halakhak na iyon at iyon ay boses niya. Mabilis na kumapit si Isla sa kanyang kamay, at sa isang iglap, bumalik sila sa kubo. Ngunit hindi na ito katulad kanina, ang mga dingding ay punong-puno na ng mga marka na kumikislap, at sa kisame ay may nakasabit na mga piraso ng tela at buhok na tila galing sa mga taong biktima. Sa gitna ng sahig, may malaking sisidlan na puno ng itim na likido na gumagalaw kahit walang hangin. Ito ang magiging tahanan mo, sabi ni Isla, habang tinutulak siya papalapit sa sisidlan. Habang lumalapit siya, naramdaman niya ang kakaibang init na kumakalat mula sa likido, parang hinihila siya nito papasok. At sa mismong salamin ng likido, nakita niya ang refleksyon niya, ngunit hindi siya iyon. Ang nakatingin sa kanya ay may pulang mata, matutulis na pangil at balat na tila wala ng buhay. Ito ang magiging ikaw kapag pumayag ka, bulong ni Isla. Elias ay nagpakawala ng malakas na sigaw, ngunit walang lumabas na tunog mula sa kanyang bibig. Ang mga anino sa paligid ay nagsimulang gumapang paakyat sa kanyang mga paa, kumakapit na parang may sariling buhay. Habang unti-unti siyang nilalamon ng dilim, ramdam niya ang isang mabigat na katotohanang ayaw niyang tanggapin, na marahil, hindi na siya makakabalik sa dati niyang buhay. Ngayon, tanong ko sa inyo, kung ikaw si Elias, ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito? Sa tingin mo ba, makakaligtas pa siya? Habang lalong bumibigat ang mga aninong kumakapit sa kanyang katawan, naramdaman ni Elias ang malamig na lakas na sumisipsip sa kanyang kaluluwa. Ang bawat paghinga ay parang humahaba at bumibigat, at ang boses ni Isla ay tila pumapasok sa kanyang isip. Inuukit ang mga salitang, tanggapin mo na, at magiging isa ka sa amin. Ngunit sa ilalim ng matinding takot, may umusbong na galit at desperasyon. Hindi siya handang magtapos na lamang bilang isa sa mga nilalang na pinapangarap ng mga tao na huwag masalubong kailanman. Sa isang iglap, sinubukan niyang kumawala, pinilit niyang igalaw ang kanyang mga kamay. Ramdam niya ang matalim na hapdi habang pinuputol ng kanyang mga kuko ang mga aninong parang laman na buhay. Napaigik siya sa sakit, ngunit unti-unti niyang natanggal ang pagkakakapit ng mga ito sa kanyang mga binti. Nakita ito ni Isla at mabilis na lumapit, mahigpit na hinawakan ang kanyang mukha. Huwag mo akong lalabanan, Elias, mariin itong sabi. Ngunit sa likod ng kanyang pulang mata ay may bahagyang pahiwatig ng pangamba, tila may takot na mawala sa kanya ang binata. Sa gilid ng kubo, napansin ni Elias ang isa sa mga lumang simbolo sa dingding, ang tanging marka na hindi kumikislap. Naalala niya ang isang kwento ni Mang Loring, na ang mga lumang panangga laban sa mga nilalang ng dilim ay nawawala lang ang bisa kapag nasira. At kung iyon ang tanging marka na hindi umaandar, baka iyon ang natitirang depensa. Sa isang mabilis na galaw, tinulak niya si Isla at tumakbo patungo sa dingding. Nang maramdaman ni Isla ang kanyang layunin, sumigaw ito ng isang malalim, nakabibinging sigaw na nagpalamig sa buong paligid. Mula sa kisame, bumagsak ang mga piraso ng buto at buhok, gumagalaw na parang ahas at humahabol kay Elias. Ngunit bago siya maabutan, naabot niya ang simbolo at gamit ang kanyang kamay, pinilas niya ang bahagi ng kahoy na pinag-ukitan nito. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumiklab at ang buong kubo ay yumanig.
Ang mga anino ay nagsimulang mag-ingay, nagkakandasiksikan paalis. Si Isla ay napasigaw, ang kanyang balat ay nagsimulang magbitak-bitak na parang basag na salamin, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang usok na kulay abo. Ngunit sa halip na tuluyang mawala, lumapit siya kay Elias, hinawakan muli ang kanyang kamay, at may ngiting puno ng halong galit at pangungulila. Hindi mo alam kung ano ang ginawa mo, mas lalo mo lang akong pinakawalan. At bago niya maunawaan ang ibig sabihin nito, biglang gumuho ang sahig ng kubo. Nahulog sila sa isang madilim na hukay na puno ng malamig na tubig, ngunit ang tubig ay gumagalaw na para bang may buhay. Sa ilalim, may mga matang nakasilip mula sa kadiliman, higit na marami kaysa sa nakita niya sa gubat. Mga nilalang na mas mabangis, mas gutom. Pinilit ni Elias na umahon, ngunit bawat paglangoy ay sinusundan ng mga kamay at kuko na pilit siyang hinihila pababa. Si Isla, sa kabilang banda, ay tila walang hirap na gumagalaw sa ilalim, ang buhok ay lumulutang na parang mga galamay habang nakatitig sa kanya mula sa dilim. Ngayon, wala ka nang matatakbuhan, anya. Ngunit sa huling lakas niya, tinamaan ni Elias si Isla sa mukha gamit ang isang patpat na kahoy na inanod mula sa pader ng kubo. Nagulat ito at kumalas, at doon siya nakahanap ng pagkakataong umangat sa ibabaw. Pag-ahon niya, wala na ang kubo, nasa gitna na siya ng kakahuyan, ngunit ibang-iba sa dati. Ang mga puno ay mas matataas at mas baluktot at ang buwan ay kulay dugo. Mula sa likuran, narinig niya ang mababang halakhak ni Isla. Nang lingunin niya ito, wala na itong anyo ng tao, isang nilalang na kalahating babae, kalahating anino, na nakatingin sa kanya na parang isang mandaragit na ayaw magmadali sa pagkain ng biktima. Sa kabila ng lahat, huminga si Elias ng malalim at kumapit sa natitirang patpat sa kanyang kamay. Alam niyang wala na siyang ibang opsyon kundi lumaban, kahit na ang laban na iyon ay maaaring hindi niya nakayanin. Sa huling titig bago sila muling magbanggaan, ramdam niya ang katotohanan kahit na tumakas siya ngayon, hindi na siya kailanman makakaalis sa mundong ito. At mula sa dilim ng kagubatan, may isa pang tinig na narinig, hindi kay Isla, kundi mula sa isang boses na mas malamig, mas matanda, at mas nakakatakot. Ikaw lang ang simula, Elias, sa huli, matapos ang gabing puno ng dugo, iyak, at sigawan, tila nagwakas na ang bangungot. Nakaupo si Ramil sa may tabing ilog, duguan ang damit at nanginginig pa rin sa ginaw at takot. Sa tabi niya, nakahandusay ang katawan ni Aling Berta, na ngayon ay wala ng anyong aswang, isang payat, kulubot, at halos butot balat na matanda. Parang walang bakas ng dating malagim na nilalang na kanilang pinaglabanan. Ngunit habang tinititigan niya ito, hindi niya maiwasang magtanong kung totoong tapos na nga ba ang lahat o isa lang itong panandaliang katahimikan bago ang mas masahol na unos. Nang sumikat ang araw, dumating ang ilang kababaryo, dala ang kaba at pagtataka. Hindi alam ng marami ang buong katotohanan, ang iba ay naniniwalang isang mabangis na hayop ang umatake, ang ilan na may bulong-bulungan na si Ramil daw mismo ang nakapatay sa aswang. Ngunit kahit anong paliwanag niya, walang makapaniwala ng buo. Sa mata ng ilan, siya'y bayani. Sa iba naman, siya'y taong nakisangkot sa kapangyarihang hindi dapat ginalaw. Samantala, si Lira, ang dalagang minsang inakala niyang biktima lamang, ay walang makapagsabi kung saan napunta. Wala siyang nakitang katawan, ni bakas man lang ng dugo o paa. Sa huling pagkakataon na nakita niya ito, hawak nito ang kamay niya habang naglalaban sila laban sa halimaw. Ngunit nang siya'y magkamalay matapos ang sagupaan, wala na ang dalaga. Ang tanging naiwan ay isang manipis na piraso ng pulang tela na mula sa suot nito, nakasabit sa isang sanga ng punong malapit sa ilog. Iyon lang ang patunay na totoo si Lira at hindi gawa-gawa ng kanyang isip. Pagbalik sa bahay, mahirap para kay Ramil na magpanggap na normal na lang ang lahat. Sa bawat pagdampi ng hangin sa kanyang balat, tila naririnig pa rin niya ang bulong ng mga nilalang sa dilim, mga tinig na humahaplos sa kanyang tainga na parang nanunukso. Sa bawat anino sa sulok ng kanyang mata, sumisilip ang mga matang pula na handang sumunggab anumang oras. At sa tuwing pinipikit niya ang kanyang mga mata para matulog, nakikita niya ang imahe ni Lira, minsan ay nakangiti, minsan ay umiiyak, at minsan ay may matalim na ngiting parang hindi siya ang babaeng una niyang nakilala. Ilang araw matapos ang insidente, napansin niyang may kakaiba sa kanyang sarili.
Ang kanyang pandinig ay tila mas lumakas, at sa gabi, kaya niyang makita kahit walang ilaw. Unay inisip niyang dala lang ito ng trauma, ngunit isang gabi, habang nag-iigib siya ng tubig, napansin niyang may aninong gumagalaw sa malayo, mas mabilis pa sa tao, at nakatitig direkta sa kanya. Hindi siya makakilos, sa halip, naramdaman niyang tumitibok ng mabilis ang puso niya, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang pananabik. Para bang may isang bahagi ng kanyang kaluluwa na humihiling na lumapit siya roon. Mula noon, nagsimulang dumami ang kanyang panaginip tungkol sa kagubatan, mga eksenang parang totoong nangyari, siya at si Lyra, magkasama sa ilalim ng buwan. Naglalakad sa pagitan ng mga puno habang may mga matang nakatingin sa kanila mula sa dilim. Minsan ay hawak ni Lyra ang kanyang pisngi at ibinubulong, hindi pa tapos, Ramil. Ikaw na ang kasunod. Pagkagising niya, laging may pawis ang kanyang noo, at minsan, may putik pa sa kanyang mga paa, na para bang naglakad siya sa labas habang tulog. Hanggang sa isang gabi, habang siya ay nag-iisa sa kubo, narinig niya ang mahinang katok sa pinto. Dahan-dahan niya itong binuksan, at sa liwanag ng buwan, nakita niya si Lyra, malinis, maganda, at tila walang nangyaring masama sa kanya. Umiti ito at sinabing, Ramil, handa ka na ba? Bago siya makasagot, naramdaman niya ang malamig nitong palad na dumampi sa kanya, at biglang nagdilim ang paligid. Sa huling sandali bago siya tuluyang mawalan ng malay, nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa mga mata ni Lyra, mapula at kumikislap tulad ng sa isang aswang. Kaya't ngayon, habang nakaupo siya sa ilalim ng parehong punong kinapitan ng piraso ng pulang tela, alam niyang wala nang balikan ang dati niyang buhay. Siya man o hindi, may dumadaloy ng kakaiba sa kanyang dugo. At habang dumarating ang gabi, naririnig niyang muli ang mga tinig sa dilim, mas malinaw at mas mapang-akit kaysa dati. Hindi na niya alam kung handa ba siyang labanan ito o yakapin ang kapalaran na unti-unti nang humihila sa kanya. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Ramil, tatakas ba kayo o susuko sa tukso? At sa tingin niyo, may paraan pa ba para makawala siya sa sumpang ito o huli na ang lahat?